Magandang araw. Pag-usapan natin ngayon ang tungkol sa nasyonalismo at pag-usbong ng wikang pambansa. Ang nasyonalismo ay ang kamalayang nagbibigay diin sa pagkakaisa, identidad at soberenya ng isang bayan. Sa kasaysayan ng Pilipinas, ang pagsibol ng nasyonalismo ay hindi mahihiwalay sa usapin ng wika, sapagkat ang wika ang nagsilbing simbolo, daluyan at sandata ng pagkakaisang pambansa. Ang pag-usbong ng wikang pambansa ay bunga ng kolektibong pagnanais na magkaroon ng sariling identidad na hiwalay sa mga mananakop. Ang nasyonalismo ay umusbong bilang tugon sa una, kolonyal na pang-aapi at diskriminasyon. Pangalawa, pagkakait ng karapatan at boses ng mga Pilipino. Pangatlo, paghahangad ng kalayaan sa politika at kultura. Sa prosesong ito, ang wika ay kinilalang mahalagang salik ng pagkakakilanlan. Ang pagkakaroon ng sariling wika ay naging pundasyon ng pagkabansa sapagkat sa pamamagitan nito na ipapahayag ang damdamin, karanasan at mithiin ng sambayanan. Ano nga ba ang nasyonalismo? Ang nasyonalismo ay ang damdamin at paniniwala na ang isang bayan ay may sariling pagkakakilanlan, karapatan at kakayahang mamahala sa sariling bayan. Sa Pilipinas, umusbong ito bilang tugon sa mahabang karanasan ng kolonyal na pang-aapi. Hindi lamang ito isang kilusang politikal, kundi kultural, kung saan ang wika ay naging mahalagang sandigan ng pagkakaisa ng mga Pilipino. May mga salik sa pag-usbong ng nasyonalismo sa Pilipinas. Una ay ang kolonyal na pang-aapi at diskriminasyon. Ito ay ang hindi pantay na pagtrato ng mga mananakop sa mga Pilipino, lalo na ng mga Kastila. Ito yung naging pangunahing mitsa ng nasyonalismo. Ang sistemang Indio sa pilitang paggawa at kawalan ng representasyon sa pamahalaan ay nagbunsod ng sama ng loob at pagnanais na igiit ang karapatan bilang mamamayan at hindi bilang sakop lamang. Pangalawa, edukasyon at paglaganap ng ideya ng enlightenment o pagkamulat. Ang pagbubukas ng Pilipinas sa pandaigdigang kalakalan at edukasyon ay nagbigay daan sa pagpasok ng mga ideya ng kalayaan, pagkakapantay-pantay at karapatang pantao. Ang mga ilustrado na nakapag-aral sa Europa ay nakabuo ng kritikal na kamalayan hinggil sa kalagayan ng bansa at nagsimulang magtanong sa lehitimasyon ng kolonyal na pamahala. Pangatlo, ang papel ng panitikan at ng media. Ang panitikan at pahayagan ay nagsilbing daluyan ng nasyonalistikong kaisipan sa pamamagitan ng mga sanaysay, nobela, tula at editorial na ipahayag ang hinaing ng bayan at naipamalas ang pangangailangan ng reforma at kalaunan kalayaan. Dito, unti-unting nabuo ang kamalayan na ang Pilipino ay may iisang kapalaran. Ano nga ba ang nangyari sa pagsibol ng nasyonalismo sa panahon ng Espanyol? Gumamit sina Rizal, Marcelo H. del Pilar at Graciano Lopez Haina ng wika na Espanyol at wikang Kautubo upang ilantad ang pang-aabuso ng kolonyal na pamahalaan at sa gayon ay gisingin ang kamalayang pambansa. Bagamat Espanyol ang ginamit, ang mensahe nito ay makabayan at ang diwa nito ay makapilipino. Ang Katipunan ay gumamit din ng wikang Tagalog bilang wika ng rebolusyon. Ang kartelya ng Katipunan ay patunay na ang wika ng bayan ay mas epektibong daluyan ng nasyonalismo. Makikita na habang umuusbong ang nasyonalismo, lumalakas din ang paniniwalang ang wikang mauunawaan, ang wika ng masa ay nararapat na maging wika ng bayan. Ano naman ang kaganapan sa panahon ng Amerikano? Sa panahon ng Amerikano, Ingles ang naging wika ng kolonyalismo.
Ipinatupad ang wikang Ingles bilang wika ng edukasyon at pamahalaan. Nagdulot ito ng pagkakahati sa pagitan ng mga edukadong elitista at mga karaniwang mamamayan. Ano naman ang mga naging reaksyon ng mga makabayan? Una, lumitaw ang mga manunulat at scholar na nagsulong ng paggamit ng katutubong wika sa panitikan at edukasyon, pagbuo ng isang wikang pambansa bilang sagisag ng kalayaan. Pangalawa, naging sentro ang ideya na walang ganap na kalayaan kung dayuhan ang wika. Ang nasyonalismo ang nagtulak sa paghahanap ng alternatibo sa Ingles at sa sistemang pagpili ng wikang pambansa. Maaaring ito ang isa sa mga tanong na sumagi sa inyong mga isipan. Paano sumibol ang ideyang pagkakaroon ng wikang pambansa? Ang pagsibol ng wikang pambansa sa Pilipinas ay bunga ng mahabang proseso ng kamalayang panlipunan at historikal. Ito ay nakaugat sa karanasan ng kolonyalismo, sa pag-usbong ng nasyonalismo, at sa pangangailangan na magkaroon ng isang wikang magsisilbing sagisag ng pagkakaisa at identidad ng bansa. Bago pa man ang konsepto ng wikang pambansa, ang Pilipinas ay may maraming katutubong wika na ginagamit sa iba't ibang rehiyon. Ang mga wika na ito ang nagsilbing pangunahing medium ng komunikasyon ng mga pamayanan. Ito ay may sariling sistema, panitikan at kultura. Hindi maituturing na mababa o mataas at pantay-pantay sa loob ng kani-kanilang komunidad. Gayunman, dahil sa kawalan ng isang wikang panlahat, nanatiling watak-watak ang komunikasyon sa antas pambansa. Ngayon, ano naman yung impluwensya ng kolonyalismo sa usapin ng wika? Sa panahon ng Espanyol, ginamit ang mga katutubong wika iyon. Ngunit, nanatiling wikang Espanyol ang wika ng kapangyarihan. Naging limitado sa masa ang edukasyon at pamahalaan dahil sa hadlang sa wika. Ginamit ng mga Espanyol ang mga katutubong wika upang mapabilis ang pagpapalaganap ng Kristyanismo. Ngunit nanatiling wikang Espanyol ang inilaan para sa pamahalaan at edukasyon at mga posisyong may kapangyarihan. Dahil hindi ito itinuro sa nakararami, nanatiling nakahiwalay ang masa sa mahahalagang usaping panlipunan at pampulitika. Kaya ito'y naging hadlang sa ganap na pakikilahok ng mga ordinaryong mamamayan. Sa panahon ng Amerikano, ipinatupad ang Ingles bilang wika ng edukasyon at pamahalaan. Bagamat nagbukas ito ng kaalaman, nagdulot din ito ng una, pagkakahati ng lipunan batay sa kakayahang linguistiko. Pangalawa, paglayo ng edukasyon sa karanasan ng karaniwang Pilipino. Pangatlo, paghina ng paggamit ng katutubong wika sa formal na diskurso. Ang mga karanasang ito ang nagmulat sa mga Pilipino sa pangangailangan na magkaroon ng sariling wikang pambansa. Kasabay din ng pag-usbong ng nasyonalismo, lumakas ang paniniwala na ang wika ay mahalagang salik ng pagkakakilanlan ng bansa. Pangalawa, hindi ganap ang kalayaan kung dayuhan ang wikang ginagamit. Pangatlo, ang wika ng bayan ang nararapat na maging wika ng bansa. Ginamit ng mga revolusyonaryo at manunulat ang katutubong wika upang mapaabot sa masa at maipalaganap ang diwang makabayan. Sa puntong ito, ang wika ay naging sandata ng paglaya. Dahil sa mga kaganapan sa bansa, sumibol ang ideya na pagkakaroon ng wikang panlahat. Sa 1935 Constitution, inatas ng pamahalaan na bumuo at magpaunlad ng isang wikang pambansa.
Dito sumibol din ang Surian ng Wikang Pambansa noong 1936 na kung saan sila ay nagsaliksik sa mga katutubong wika sa Pilipinas. Noong 1937, pinili ang Tagalog bilang batayan ng wikang pambansa dahil sa lawak ng gamit at mayamang panitikan at historikal na papel nito. Ang hakbang na ito ay bunga ng mas sistematikong pag-aaral at diwa ng nasyonalismo. At hindi pa doon nagtatapos ang pag-unlad ng ating wikang pambansa. Noong 1959, ipinag-utos na tawaging Pilipino ang wikang pambansa upang magkaroon ng pambansang identidad ang pangalan nito. Noong 1973 Constitution, ipinakilala ang Pilipino bilang wikang pambansa at itinakdang paunlarin tungo sa Filipino. Sa 1987 Constitution, formal na itinatag ang Filipino bilang wikang pambansa, isang wikang buhay at patuloy na umuunlad mula sa iba't ibang wika sa Pilipinas. Kaya ngayon sa kasalukuyan, meron tayong wikang pambansa na wikang Filipino bilang simbolo ng pagkakaisa. Tandaan natin ang wikang pambansa ay nagsilbing tulay sa komunikasyon ng iba't ibang rehiyon, naging medium ng edukasyon, panitikan at media, at ito din ay sumasagisag sa iisang identidad bilang Pilipino. Bagamat dumaan ito sa mga pagbabago at hamon, patuloy itong pinagyayaman bilang wikang buhay at umuunlad. Ang pagsibol ng wikang pambansa ay hindi biglaan, kundi bunga ng kasaysayan, pakikibaka, kamalayang makabayan. Sa harap ng kolonyal na impluwensya at pagkakaiba ng wika, pinili ng mga Pilipino na magkaisa sa pamamagitan ng isang wikang magpapahayag ng kanilang identidad at adhikain bilang bansa.